patuloy yung oras natin, mga kapatid. Tignan nyo, no? Kung tayo na makapagsimula ng tama sa oras, ay mas maganda, no? Alam po natin na yung ibang kapatid natin ay nagtatrabaho pa kasi sa kaya Friday, no? Actually, mahirap, Kaya Yung may trabaho ng linggo, no? Tinago yung Naapektuhan yung ating mga oras. Tayong Restaurant. halos tayo lang apat, na nandito, no? At least, may trabaho rin si Meljan, kaya lang hapon, Kung hindi sila restaurant, basta. Ha? Kung skilled sila, hindi wala silang trabaho sa Friday. Kaya nga. Pero ang lahat ng bagay, Diyos lang ang naghahanda nito, no? Ayan. So tignan po natin mga kapatid, ang ating mensahe sa umagang ito. Kaya nga, ang ginagawa ko ay pinipilit ko na matapos o maiwasan ang mga walang bagay na salita habang tayo nagme-mensahe, kundi yung mga direct na mensahe lang po natin ang ating na maituro, So tumayo po tayong lahat mga kapatid, At tayo po ay mag-aral. Salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat Panginoon sa sandaling ito. Ikaw ang patuloy naming ilalapitan Panginoon sa aming pag-aaral. At ikaw naman ang patuloy na mangusap Panginoon sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin, patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Makakaupo na po tayo, So yan ang ating pag-aaral mga kapatid, ayon sa 2 Corinthians chapter 4, 7-12, Ang sabi po rito, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Kaya nga yan ang ating pamagat, Pag dumating ang ating mga pighati. Ano ba yung mga pighati? O sa English, mga kapatid, when afflictions come. Sa Tagalog, kaya nga, natin sa Tagalog, Pag dumating na yung ating mga pighati, o yung mga pag sinusubo ka. Yes. Sapagkat maraming mga gawain yan, talagang akala nila ang buhay Kristiyano. Talagang masaya-masaya, walang problema, walang Pero pag titignan natin mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos, na pag-aaral po natin, ang sabi po rito, for we which believe are always delivered unto death. Diba? Sa verse 11 na atin nabad, for Jesus' sake. Tayo mga kapatid, kita nyo tayo, tayo rito? Hindi tayo majority rito. We are minority. That the life also of Jesus must be made manifest in our mortal flesh. So then death worketh in us, but life in you. So ang katanungan po natin, pag dumating ang ating mga pighati o yung mga sinusubo ka, katulad ako sa panahon ngayon, sinusubo ako ng Panginoon mga kapatid. Yes. 6 months. 6 months na wala kang kita, wala kang araw-araw nandito ka, hindi ka basta makalabas, At marami rin, hindi lang tayo, kaya nga nung ito ay ginagawa ko, ay naalala ko yung kasama ko na si Sadik nga, yung kinikwento ko sa inyo kanina, na siya ay Sudanese. Pero kaming nawala ng trabaho, September 10, pagkatapos sa kanya, yung kanyang ikama, napaso na. Noong February 26, hindi siya nakapag-renew. Kaya andito yung pamilya niya. Meron siyang anak na pinag-aaral, doktor. Ewan ko kung natapos na yun o nagre-residence na. Siyempre, meron pa siya ibang anak na nag-aaral. Dito rin, mga kapatid, Pagkatapos, tinamaan pa silang buong pamilya ng coronavirus. Napaka-pighati talaga. Diba, pighati, mahirap, mga kapatid, kung sa'yo dumating yun, sa akin dumating yun, at least, dito, hindi nyo napupuna, kahit ganito, may pagkain dito, may mga tumutugon pa rin ng pangangailangan, sa kanila, mga kapatid, wala pang nagtatrabaho. Yung kay Sadik, andito pa siya, pasunayin kanyang ikama. Kaya nga, pag tumatawag sa akin ng DAR, mga kapatid, yung lagi akong pinipressure na kailangan makakuha na ako ng employer at maihurub ako, mahirap, Kaya patuloy yung ipanalangin na within this week ay lumabas na yung aking final offer at matapos na to. Kaya nga, yan, dumarating talagang paghinagpis o hinagpis ng tao, mga kapatid, Hindi madali yan, mga kapatid, kaya yan, affliction, ang tawag po dyan sa English. O sa ibang salita, mga kapatid, anong ibig sabihin ng affliction? O yung pighati, Yung ibang synonyms ito, yung kahalintulad nito, it is suffering, troubled, anguish, burden, arise from wars, want, distress, persecution, and other things. Yung mga kawalan ng pangangailangan. Yung mga sa Pilipinas, marami nangyayaring ganyan ngayon, mga kapatid, marami naghihirap. Yes. Hindi ko pwedeng ako kumakain ng masarap dito pagkatapos maalala ko yung mga pamilya ko. Sa bagay, kumakain pa naman sila ng masarap doon, nagtatabaan nga Dahil may pondo pa, Kaso mga kapatid, yan ang pinagbumulan ng pighati o ng paghihinagpis mo, mga kapatid, yung suffering, di ba? Yung nababagabag ka, nababalisa ka, katulad yung pamangkin ni tumor, saan? Sa ulo. Sa ulo po. Utak. Sakit no, pag sumasakit.
Kaya marami mga kapatid, ano pang ibig sabihin yan mga kapatid, ano? Yung mga kabigatan natin, kaya nga ano dyan, mga pighati, mga kabigatan sa buhay, affliction, tribulation. It primarily means a pressing pressure, anything which burdens the spirit. Para bang yung espiritu mo nababagabag, di ba? Yung kaluluwa mo parang hindi napapahinga. As reference to suffering due to the pressure of circumstances or the antagonism of person. Ibig sabihin talagang namimighati ka, nahihirapan ka, yung deep inside. Naranasan nyo na ba yan, mga kapatid? Ako, bagamat yung sa akin, simple pa lang. Actually, simple pa lang to sa akin. Wala naman akong COVID. Wala naman, kumakain pa rin ako ng maayos. Yes. Diba? Kaya lang yung nagiging pressure ko, yung laging nagpapadala ng sulat ang dar sa akin, ano? Na kailangan makalipat na ako ng kumpanya, makapagbigay na ako sa kanila ng demand letter. So, diyan ako napipighati, diyan ako nabibigatan. Oh. Kasi ano yun, yung Yuhurub ka. So yan ang nagiging kabigatan ko mga kapatid. Kaya nga pag dumarating itong mga ganito pangyayari, paano dapat natin gawin, ano? Unang-una mga kapatid, ano? Talagang darating at darating sa atin to. Tignan mo yung verse na yan, John chapter 15 verse 20. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours. Ibig sabihin, meron talagang mangyayari sa atin, hindi natin kayang kontrolin mga kapatid, ano? Sa Acts chapter 14 verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Much tribulation. Kaya nga mga kapatid, pag tayo nawala na, nagkaroon na rapture, yung tribulation sa mundo, napakahirap. Because the wrath of God will be here. Kaya siguraduhin nyo mga kapatid, yung mga mahal nyo sa buhay, makakilala sa Panginoon. Amen. Hindi magiging madali. Ngayon nga lang, hindi maging madali pag wala kang tawalkana ako. Nung isang araw, pumunta ng Otaim, hindi ko mabuksan yung tawalkana ko. Lumabas na ako. Hinahanapan ako eh. Umalis na lang ako. Hindi ako makapasok. Dahil minsan nagluloko yung tawalkana, di ba? It's part of a tribulation. Hindi ka na makakapabili kung ano yung gusto mong gawin. Unti-unti na yan. Katulad si Jeff, pag nangyayari ganun, naiisip ko, wala siyang ikama. Wala siyang ano. Tawakal mo. Hindi madali. Pero kita niyo kung paano niya dalhin yung nangyayari sa kanyang buhay. Hindi madali mga kapatid ang nangyayari sa sanlibutan ngayon. Kaya yan ang dapat nating alalahanin mga kapatid, ano? So yung pressure na nangyayari sa buhay natin, affliction, kaya nga mga kapatid, ano? Ano ang nalalaman natin? When faced with trials, trouble and pressure on every side, we cannot better deal with them in God's way, understanding some of the affliction. Ibig sabihin, paano natin maunawaan yung pighati? Paano natin siya makikerry over sa buhay natin? Minsan nakikinig ako ng mga nagpi-preach, magagaling magturo, ang gagaling magpaliwanag. Pero mga kapatid, pag ito yung nangyayari sa buhay mo, mas maganda mong maipaliwanag sapagkat nararanasan mo. Ako nararanasan ko mahirap mga kapatid, maghapon ka nandito, magluluto ka, mag-aano ka. Mag-aaral ka. Minsan talagang sa 6 na buwan na gano'n ang gagawin mo, hindi ka rin mag-aano ka rin. Halos mababagot ka rin, may inip ka. Kaya sabi ko, Panginoon, tapusin mo na rin yung aking paghihati o hinagpis sa paghahanap ng trabaho. Kaya nga ano sabi rito, kahit nga yung ating pananampalataya, di ba nakalagay dito, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Kita mo? Hindi madali ang pagpasok ng kalangitan mga kapatid. Hindi madali ang maging Kristiyano. Marami tayong pagdaranasan ng kapighatian, marami tayong pagdaranasan ng mga paghihirap mga kapatid, ano? Bago tayo makarating sa ating patutunguhan. We are in a very rough road mga kapatid ng ating buhay. So ano dapat natin gawin mga kapatid? Afflictions are not proof of personal guilt, sin and guilt. Ano ibig sabihin niyan mga kapatid? Hindi ko mo kasi meron kang affliction mga kapatid, ano? Nagkasala ka na, marami kang naging kasalanan. Ibig sabihin, meron kang ginawang masama, kaya ka dumadanas ng ganitong kapighatian. Tingnan natin itong mga salita ng Diyos. Ang pighati ay di ebidensya na may kasalanan ka o kamalian ka sa buhay. Hindi ko mo, katulad ako, dumadaan ako ng kapighatian ng paghihinagpis ngayon. Marami ba akong kasalanan? Marami ba akong tinatagong kasalanan? Kaya samantalang halos araw-araw humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon.
O si Job, nung dumaan ng pagsubok, marami ba siyang kasalanan? Wala siyang kasalanan. Sinubukan. Pero sinubok at pinahintulot ng Panginoon na yung diablo, subukin siya. Pero ano ang nagawa niyang kasalanan? Wala. Ibig sabihin, may nagawa siya, hindi kabigatan. Pero pinagdaanan niya yung pagsubok na to, yung pighati. Biro mo, buong katawan mo ha, may piksa. Mula tuktok ng ulo hanggang talampakan. Yung nga piksa, isa lang, sakit eh. Isa lang yun. Mara na ilang piksa yung kaya si Job wala nang magawa kundi nakaupo na lang sa abo. Hindi nyo ba lang pag ikaw umupo sa abo, ibig sabihin matindi ang pagsisisi mo. Pag ikaw ay nasa abo at nakaupo ka na lang sa abo, binubudburan mo yung sarili mo ng abo, ibig sabihin, iniisip mo na mamamatay ka na, you will go back to dust. Amen. Masidhing pag kapighatian, namatayan ka ng pamilya, nawalan ka ng mga ari-arian, bandang huli, ikaw may sakit ka pa. Ganyan yung nangyari sa kasama ko. Nawala ng trabaho, na-expire yung ikama, bandang huli, may coronavirus pa, buong pamilya niya. Oh. Hindi mananampalataya yan. Eh, paano tayo kung tayo ang dumaan sa mga ganyan, mga kapatid, ano? Pero hindi ito ebidensya, hindi ito na tayo puno ng kasalanan, kaya nangyayari sa atin to, kundi merong layunin sa buhay natin. Yung mga kapighatian na naranasan natin. Kaya hindi ito isang proof na ikaw ay isang may kasalanan pag katulad ako, maring may kasalanan kasi si Ruel, yung sasakyan o kung pera, ninakaw. Meron ba akong ganon? O, andyan na may sasakyan, nakikita nyo, di ba? Oh. Wala, ibig sabihin, wala akong pagnanasang ginawa, mga kapatid, sa kasalanan. Hindi ko pwede sabihin niya, guilty ako na meron akong ginawang hindi mabuti sa gawain ng Bethel. Paano ba tayo nagsimula? Paano ba namin ibinenta lahat yung gamit namin para makapagsimula tayo dun sa daharat laban ng araw? Ganyan na nangyari sa amin. Binenta ko yung aircon, yung laman ng aircon, at nung nagkaroon na ako ng mga 4,000 plus, yun ang pinandown namin sa bahay. Kaya tumirami doon, wala kaming laman. Dala lang namin, halos mga mali-malita lang namin. Kaya yung mga aircon na yan na nabili natin, lahat yan second hand, wala tayong biniling brand new. Merong 250, merong 150. Pero hindi ito ebidensya, mga kapatid, na meron tayong ginawang kasalanan. Kaya nga ano sabi diyan, tignan nyo dito sa John chapter 9 verse 23. And his disciple asked him saying, Master, who did sin? This man or his parents, that he was born blind? Ito yung pinanganak na tao, born blind. Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents, but the works of God should be made manifest in him. Ibig sabihin, hindi sinisisi ng Diyos yung kanyang magulang. Hindi niya rin sinisisi yung tao na may kasalanan. Kundi ano ang sabi ng Diyos? Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos ay maipakita doon sa tao na pinanganak na bulag. Biro mo, pinanganak na bulag. Pag ikaw pinanganak na bulag, ibig sabihin, wala ka ng pag-asa makakita. Kailangan palitan yung mata mo para makakita ka. Eh, nung panahon ba nun, meron bang eye transplant? Wala, di ba? Pero ang sabi ni Kristo, ng ating Panginoon, hindi dahil yung kanyang ina o siya ay nagkasala, kundi para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Katulad ako, iniisip ko yung Panginoon. At least, naranasan ko na ngayon. Ganito pa lang, nawalan ng trabaho sa panahon ng COVID. Alam ko, nararanasan ko yung nararanasan ng ibang tao ngayon na walang kinikita. Naranasan ko personally. Diba? Naranasan ko na ako paano magbibigay ng kahalagahan. Ibig sabihin, may natutuhan tayo sa nangyayari sa buhay po natin dito, mga kapatid. Si Job, mga kapatid, ano sabi ni Job? Remember, I pray thee, whoever perish being innocent, or where the righteous cut off. Ibig sabihin, si Job may ginawa bang kasalanan? Kaya ano sinasabi niya, paano ang dapat kong gawin, mga kapatid? Inosente ako. Pero nangyari sa buhay ko to. Kaya nga sabi ni John, where the righteous cut off. Ibig sabihin, paano mapuputol? Pinutol mo yung aking righteousness. Dahil sa mga nangyayari sa buhay ko. Akala ko kasi, yung iba kasi akala nila, pag pinagpapala sila, talagang ito na yung kalooban ng Diyos. Tama, ito rin ang kalooban ng Diyos. Pero minsan dumarating na kalooban pa rin ng Diyos na ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Sa kapighatian ng buhay.
Nangyayari yan mga kapatid, ano? Hindi tayo exempted dyan. Kaya nga anong sabi dyan, sometimes you may appear look like an evildoer when you suffer for righteousness. Kaya kung minsan, di ba, pag ikaw ay nagsasuffer sa righteousness, akala ng tao, masama ka. Masamang tao yan. Kita nyo, di ba, ako halos, mga kapatid, ako bihira ang kaibigan ko. Bakit? Dahil kung minsan ayokong sumama sa mga masasamang tao. Hindi ko ugali makisama, makihalo sa mga tao na yung mga bibig ay, lalo na yung mga lalaki na kung ano ang mga pinag-uusapang hindi magaganda. Ayoko niyan mga kapatid. Kaya nga, you may appear look like an evildoer when you suffer for... Parang ang tingin ng tao sa'yo, ikaw ang masama hindi sila. Kasi ba, nandiyan na naman si... Di ba, minsan ang tawag sa inyo, pastor. Nandiyan na naman si pastor. Nandiyan na naman yung nagsesermon sa atin. Kaya nga, yan ang nangyayari mga kapatid. 2 Timothy chapter 2:89. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Wherein, ang sabi ni Paul, wherein I suffer trouble as an evildoer. Ibig sabihin, kahit si Paul, pinaratangan na siya ay evildoer. Even unto bonds, but the word of God is not bound. Kaya nga minsan kahit gumagawa ka ng tama, isipin ng tao, mali ang ginagawa mo. Ang tingin nila sa iyo, righteous ka, very ka, self-righteous. You are the evildoer, ikaw ang gumagawa ng masama. Kaya nga anong ginawa kay Paul, actually si Paul kung paano namatay, pinugutan din ang ulo. Ano pa mga kapatid? One may suffer from doing good. Di ba minsan gumagawa ka na ng mabuti mga kapatid? Bandang huli, masama pa rin ang kinahinatnan ng iyong ginagawa. How much more gumawa ka ng masama? Iinsultuhin ka ng tao na may ginagawa kang hindi maganda. Kaya ano nakalagay dyan sa 1 Peter 3:13-17? And who is that will harm you if ye followers of that which is good? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that where they speak evil of you as evildoers, they may be ashamed that falsely accuse you. Good conversation in Christ, for it is better if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Ano ang sabi ng Diyos? Mabuti pa mag-suffer ka pag gumagawa ka ng masama. Kita nyo ang tingin sa atin ng mga un-Christian. Di ba malalayo sila sa atin? Hindi naman sila lumalapit sa atin. Kung minsan, iniisip kasi nila mga kapatid, masyado tayong banal. Ayaw nila sa atin. Pero ano sabi ng Diyos? It is better if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. So, tayo, pag ako nahuli dito, mas mabuti pang mahuli ako na ganito, kaysa nahuli ako na nagsusugal. So, mahuli ko, mapagutan ako ng ulo, so be it, wala akong magagawa doon. Kita mo, ang tagal natin na tayo lang nagpapatuloy hanggang ngayon. Amen. Since May. Hindi naman tayo naglalagay ng mga facial dito na napakadami nating nilalagay ng mga... Pero ko, kung magkaka-COVID ako, tatamaan ako ng COVID. Wala akong magagawa diyan kung kalooban ng Panginoon. Pero it's also by faith mga kapatid, ano? Sometimes mga kapatid, you are always suffering when you are doing good, ano? Pero ang sabi ng Panginoon, do not be ashamed. Huwag mo ikahiya na gumagawa ka pa rin ng mabuti. Kaya ako, kita nyo, hanggang ngayon, naghahanap pa ako ng trabaho. Hindi ako yumaman sa mga previous company ko, mga kapatid. Ayoko magnakaw. Kahit yan Kung nagnakaw ako nun, baka magkaroon ako ng hardware biro mo lahat ng mga DeWalt na mga tools, mga ano. Ako lang ang nakakaalam na merong tools dyan. May sasakyan ako, ilagay ko lang sa sasakyan ko yung mga tools na yan Pag bibenta ko yung mga tools na yan wala namang inventory. Pero hindi ko na pag-isip na ganun, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, naghahanap tayo ng hanap buhay dahil gusto natin mabigyan pa rin ng mabuting pagkain ng ating pamilya sa malinis na kaparaanan. Amen. Yan po ang lagi po nating alalahanin mga kapatid. Ano ang dapat para nating alalahanin mga kapatid? Afflictions have powerful benefits or potent benefits. Ibig sabihin, ano ang natututuhan natin pag tayo mayroong kapighatian sa buhay natin mga kapatid? Unang-una mga kapatid, we learn contentment through affliction.
Di ba pag tayo ay nasa kapighatian, katulad daw, nagiging kontento na ako ngayon. Ako na nagiiligpit, nagiinis ako, nagigising ako ng madaling araw, pagluluto ko si Obet. Bakit? Siya kasi ang sumusuporta. Alam nga naman, gutumin ko pa yan. Kung magkasakit siya. Di ba? Kaya kailangan pakainin ko ng kanina, pinagluto ko ng bacon, ng egg, kain siya. Yung anak ko niya, maselan. Kaya kita nyo, ang dami kong mga anding yun na po na doon sa rep. Maraming mga, kung ano-anong mga, pag gusto niya, paluluto ko ng hotpot yan. Pag hati-hatiin ko yung mga gusto niya pagkain dyan, ng mga Korean na mga kung ano-ano. Anong sabi dyan? Natututo tayo maging kontento na pag tayo dumadaan sa kapighatian. Hindi na tayo choosy. Di ba? Pag na ikaw walang hanap buhay, hindi mo kailangan mamili. Mamimili ka, wala kang hanap buhay eh. Mamimili ka pa, ayoko ng kape na yan. Gusto ko yung Nescafe. Basta may kape. Alam mo, mga kapatid, pag ikaw nasa paghihirap, hindi mo kailangan mamili. Philippians 4:11-13, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to the full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which is strengthened me. Kaya nga nabanggit yan, I can do all things. Bakit? Kaya niya nagagawa sapagkat kahit ano ang kinakahinatan ni Paul, ano siya, yung kontento siya. Alam mo, ang tao, pag wala kang contentment, kahit meron kang 1 milyon, 5 milyon sa bulsa mo, pag hindi ka kontento, baliwala yan. Gahanap ka pa. Merong basic ang tao, hindi nyo alam. Katulad tayo, may cellphone lang tayo na kapagkaraniwang ganyan. Pero kung ikaw, sumisweldo ka ng mga 30 mil, gusto mo ba cellphone mo, ganyan lang. Kundi anong gusto mong cellphone? iPhone, syempre. May level. Pero pag ikaw, ganito lang ang kinikita mo, hanggang dito ka lang eh. May limitasyon ka. Di ba ang mga tao ganyan? Yung iba, bakit ang gusto mo rilo? Rolex. Samantalang yung Casio na rilo, pareha din naman ng oras. Hindi kontento. Naka-importante mga kapatid, pag ikaw ay dumadaan sa kapighatian mga kapatid, natututo ka maging kontento kung ano yung nandyan. Yes. Di ba? Hindi mo na kailangan mamili pa mga kapatid. Ano ang pangalawa? Natututo tayong sumunod ng walang pag-aalinlangan pag nasa kapighatian. Sumusunod na tayo. Kaya nga ang ginagawa nating mensahe, taglist na. May Tagalog, may English. Ano sabi niya sa Hebrews 5:8-9? Though he were a sons, yet learned he obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Kaya nga yung obedience, pagsunod mga kapatid, kita mo si Kristo, meron ba siyang naalaman ba natin mga kapatid o nabasa ba natin sa salita ng Diyos sa Biblia kung nagko-complain siya? Panginoon, ayoko ipako sa krus. Meron bang ganun na ipiniliwanag si Kristo? Hindi. Ano sabi ng ating Panginoon? Thy will be done. Kung ano yung kalooban mo, Ama, yun ang mangyayari sa buhay ko. Kaya ako, natuto na rin akong sumunod sa Panginoon. Panginoon, kung ano na yung gawin mo sa buhay ko. Kaya nga sabi sa inyo, pag itong nakapagtrabaho na ako, this is only mercy. Ibig sabihin, habag na lang ng Panginoon. Wala akong pwedeng ipagmalaki, magaling ka na electrical engineer. Hindi, mga kapatid. Lahat po ito nagmumula lang sa ating Panginoon. Dahil sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. Nawa, bigyan po tayo ng katatagan. At God willing, at least this week, magkaroon na ng kaayusan, At marami na rin ako natutuhan, Ano pa mga kapatid? Di ba mga kapatid, pag dumadaan ka sa kapighatian, paano ba nakikita ang kinis ng ng isang sabi ng Chinese proverb? The gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trials. Hindi ka magiging perfecto pag wala kang trials, pag hindi ka dumadaan sa pagsubok ng buhay. Gumaganda yung diamante mga kapatid, pag yan paano nililiha, kinikikil, pinapakintab, tinatanggal yung mga di ba tinatapyas yan, pag bandang huli makita mo, lalabas na yung carrots. Yan ang Chinese proverb mga kapatid. Ibig sabihin, hindi kikinang mga kapatid pag hindi ka dumadaan saan? Pag hindi ka hinahasa. Kaya nga anong sabi dyan, nor man perfected without trials. Hindi ka magiging perfectong lalaki o tao mga kapatid pag hindi ka dumadaan sa mga pagsubok. Hindi ka magiging matatag. O tignan naman natin ang sinasabi ng Biblia, 1 Peter chapter 1 verse 6-7, wherein
ye greatly rejoice, thou now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, kaya nga meron trial of your faith, being much more precious than of gold that perished, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. There is always trial of faith, mga kapatid, ng ating buhay. Daraan at dadaan tayo rito. O, si Mel dyan, dumaan dito. Lalo na yan si Jeff, hanggang ngayon, dumadaan pa rin sa kapigatian, sa kanyang ikama. Nasanay na. Pero bagamat nasanay siya, nag-iisip pa rin yan, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka mag-isip sa iyong kalagayan. So yan ang benepisyo natin, mga kapatid, ano? Our faith gets stronger through affliction. Yung ating pananampalataya ay tumatatag pag tayo dumadaan sa pagsubok, mga kapatid, ano? Nagmamature tayo, natututo tayo, mga kapatid, ano? Nagiging matatag tayo at nagiging sumusunod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, ano? Yan ang nangyayari pag tayo po ay nasa pagsubok ng ating buhay. Lumalakas pa rin tayo. Ako siguro, kung ilang beses sa maghapong nananalangin, lahat kayo, lagi kong pinapanalangin. Yung nangyayari sa inyo, mga kapatid, walang tigil na panalangin ang ginagawa natin hanggang ngayon. Isipin nyo ba, magagaling kayong welder? Mas maraming magagaling sa inyo na welder. Yes. Yung iba nga, nakapag-welding kahit walang welding. Yun lang. Oh. Bubble gum. Diba? Hindi, mga kapatid, merong mga nananalangin na tao para sa inyo. Amen. Huwag nyo sabihin magaling kayo. Sa panahon ngayon, mga kapatid, mas marami nang mas mahuhusay sa atin. Yes, tama. Pag sinabi mong magaling ka, hindi mo na kailangan maghanap buhay. Hindi mo na kailangan matuto. Kahit ako, mga kapatid, sinasabi nila consultant. Oo, consultant. Pero mas marami mahuhusay sa akin, mga kapatid. Kahit mas bata pa sa akin, mas marami mahuhusay sa akin. Pero habag at awa na lang ng Panginoon, mga kapatid, nananatili pa ako ng Saudi Arabia. Yes, amen. Hindi ko kailanman inisip na magaling ako. Ang magaling sa buhay ko, ang Diyos. Na nakakilala ko kay Kristo at natuto akong magpakumbaba, mga kapatid, ano? Sa pagsubok na aking pinagdaanan. Kaya nga no, sabi yan, afflictions can endure. Ang kapigatian, na-endure natin, mga kapatid. Bakit natin na-endure yan, mga kapatid, ano? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa atin. Kaya nga no, sabi sa James 1:12, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Di ba? Ibig sabihin, meron pa rin tayong kagalakan. Kita nyo, alam nyo, pag nalampasan ko na to, magagalak ako. At ilang beses ko na naman nalampasan to. Bago ako napunta ng Siemens noon, yung bahay ko noon, kubo-kubo lang. Mas mahirap noon kaysa ngayon. Eh ngayon, meron na akong permanenteng bahay. May mga lupa na. Nagbebenta nga si Mary ng lupa. Hindi na katulad nung araw. Mas mahirap pa yung naranasan ko nung araw. Mga kapatid. Kaysa ngayon na ako po yung nasa huling segment na ng buhay ko. Eh kagabi, nag-uusap kami ng kumpare ko. Sabi ko, siguro ito na yung ating retirement. Sabi ko, pagkalooban pa ako ng Panginoon dito. Ng ilang taon, mga kapatid. Lahat gagamitin ko na saan? Gagamitin ko sa simbahan. Ano bang layunin ko kung bakit gusto ko maghanap buhay? Maitayo pa natin yung gawain natin sa Pilipinas ng Bethel. Huwag nyo sabihin, akala nyo, hindi kayo darating nga pa ron, makakarating din kayo doon. Makakabisita rin kayo ron. Hindi lang natin alam kung kailan. May sasakyan naman kayo. Di ba? O si Merjan, nakarating na ron. Nakita naman ni Merjan. Amen. Ngayon, inaano na namin yun lang naman ang layunin ko para ako makapaghanap buhay. Magawa yung gawain sa Pilipinas. Hanggang paano, magpatuloy pa rin tayo dito. At ang pangatlo, magpatuloy pa rin, makasuporta pa rin ako sa pamilya ko. Pero nagagalak ako, mga kapatid, pinagdadaanan ko to, hindi madali. Pero laging sinasabi ng Biblia, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Yung mga pagsubok, yung mga hinagpis ng buhay, mga kapatid, ano? Magkaroon tayo ng kagalakan. Ano sabi ng Panginoon diyan? Faith turns unjust suffering into God's glory. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, nagiging kapurihan sa ating Panginoon. Diba? Pag tayo lumampas na,
Kaya nga ano sabi diyan 1 Peter, but let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybodies in other men's matter. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Kita niyo ang linaw. Kaya kita niyo pag tayo naglalagay ng isang salitang ganyan, bagamat ito salita as worthy, may kadugtong lagi siyang ano, may kadugtong lagi siyang salita ng Diyos. Meron siyang, kumbaga sa ano, meron siyang ebidensya na dapat tayo lagi nagagalak. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Kaya kayo, pag pinag-uusig kayo bilang isang Kristiyano, magalak kayo mga kapatid. Hindi kayo pinaparatangan na kayo magnanakaw o mamamatay tao. Kundi bilang isang Kristiyano. Kaya kita nyo tayo, actually dito sa lugar na ito, ano tayo? Kristiyano ka. Parang ang tingin nila sa'yo, mababa ka, di ba? Sila ang mas mataas. Mga Muslim. Pero wala akong ano dyan, wala akong regret dyan mga kapatid, ano? Sapagkat anong sabi ng Panginoon, but let Him glorify God on this behalf. Bakit? Sapagkat meron tayong protection ng Diyos eh. God will protect your soul when you commit yourself to Him. Meron tayong protection lagi. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Diba? Pinoproteksyonan tayo ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga kung minsan sabi ko, parang, alam nyo, paggawa lang itong ganitong slide, ang tagal. Kaya nga tinatanong ni Moises, marunong kang bang gumawa ng PowerPoint? Sabi ko, tagal ko nang gumagawa ng PowerPoint. Basics. Madali na sa akin. Kaya pag ako nagbigay ng presentation, kahit doon sa mga matataas na yon, pag ginawa mo ng ganyan, mahusay itong tao na to, marunong. Bakit ako na-train? Na-train na ako sa paggawa, dahil sa mensahe pa lang eh. Kahit anong gawin mo dyan, paikot-ikutin mo, marunong ka na. Pero ano sabi ng Panginoon? God will protect your soul when you commit yourself to Him. Kaya yung sarili ko, kinukumit ko na lang sa Panginoon. May protection pa rin ako ng Panginoon. Amen. It will come and it will come. Mga kapatid, ano? Yun ang lagi kong pasalamat sa Panginoon. Maraming paghinagpis, pero dapat napagdaanan. May kapahintulutan sa Panginoon, ano? Kaya nga sabi diyan, afflictions are powerless to invalidate our service to God. Ano sa Tagalog yan? Di mawawala ng kapangyarihan na mabaliwala ang ating kapighatian sa paglilingkod natin sa Diyos. Ibig sabihin, yung mga kapighatian pinagdaranasan natin, alam ng Panginoon to mga kapatid, ano siya nangyayari sa buhay natin. Hindi baliwala ito sa Panginoon mga kapatid, merong kabuluhan yung nangyayari sa buhay natin. Meron siyang layunin, meron siyang nais na gawin sa buhay natin. Kaya minsan pag pinag-aralan mo yung English, ang lalim. Tagalugin mo, isa-isa mong tagalugin, ano? Para maunawaan natin na yung merong kapangyarihan ang Diyos sa buhay natin mga kapatid. Yung paglilingkod natin na ginagawa sa Diyos, hindi walang kabuluhan kahit ilan tayo rito. Importante, tama ang ginagawa natin dito mga kapatid, ano? Kaya nga mahaba yan Romans chapter 8:35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor present, nor things to come. Kaya nga yung mga mangyayari pa sa atin sa mga susunod na pangyayari, alam na ng Panginoon yan, mga kapatid, ano? Yung mga padating sa buhay natin, alam lahat ng Panginoon yan. Nakalagay dyan, mga kapatid, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord, mga kapatid, ano? Kaya nga hindi baliwala yung ating nangyayaring paghihirap. Maaaring dumating ang panahon, pagdating ng matanda ka na, tsaka ka wala ng hanap buhay. Maaaring mangyari kay Brad Richard. Maaaring mangyari kay Brad Ruel. Mabalda ka o may mangyari sa iyo.
Hindi natin hawak ang bukas, mga kapatid, ano? Yes, tama. Pero patatanggapin yan, ano? Kaya nga ako minsan, merong experiment na ginawa, ano? Lahat ng tao kayo, binigyan ko ng salamin. Pero yung salamin na ginagamit nyo, ang tingin nyo doon sa pag tumingin kayo, pag suot nyo, baliktad. Baliktad yung, katulad yan, pag nakasalamin ka, tama. Pero binigyan kita ng salamin, nakabaliktad naman ang pagtingin mo sa mga tao. Sa unang pagkakataon, sa unang linggo siguro, magbabangga-bangga ka dyan, ang tingin mo, baliktad eh. Di ba, baliktad? Baliktad eh. Katulad yan, binigyan kita ng salamin, yung salamin mo, baliktarin mo, at lahat ng tingin mo sa tao, nakatuwad. Oh. Sigurado, mababangga ka. Di ba, maraming ang babanggaan. Pero pag lumampas ang isang buwan, mga kapatid, ano ang mangyayari? Sanay ka na. Napapractice ka na. Kaya ano nangyayari sa pagsubok, mga kapatid? Kaya kung minsan kahit marami kang pagsubok, mga kapatid, basic lang, di ba? Una, may mga, kaya akala mo yung pagsubok mo, mabigat na eh. Katulad ako nung sabi ko, akala ko, ang bigat na ng pagsubok ko, mas mabigat na pala yung pagsubok nung kasama ko. Napasunayin kanyang ikama, buong pamilya niya may coronavirus. Wala pang trabaho. Wala rin trabaho, nakatulad ko. Tapos wala pang anak na naghahanap buhay. Di ba merong mas mabigat na nangyayari sa ibang tao pag tinignan mo yung sarili mong ay yung iba, konting problema lang, umaangal na. Pero ang lagi ang pangako ng Diyos, we are more than conquerors. Who shall separate us from the love of Christ? Wala. Pero lalampasan din natin yan, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya nga nangyayari, mga kapatid, hindi ito nagiging yung ating pananampalataya, minsan inuuga. It is shaken. Katulad yun, sa Pilipinas, paano malalaman yung matitibay ang bahay? Pag may lindol, di ba? Yung ibang mga bahay doon, may mga biyak-biyak na. Yung bahay na pinagawa mo, wala pa, matibay. Paano nalalaman ang katibayan? Sapagkat may dumadaan na lindol. Kaya nga lagi natin tandaan, mga kapatid, they need not disturb our faith. Yung mga na to, huwag mong gawin yan. Pag yan lang, yung buhay ko nakatutok lang sa problema ko, yung sarili natin nakatutok lang sa problema mo, mga kapatid. Ibig sabihin, parang masishake o maalog yung pananampalataya. Ang sabi po diyan, they need not disturb our faith. Ibig sabihin, huwag nating hayaan na yung mga pagsubok na to ay yung ating pananampalataya ay maapektuhan. That no man should be moved by this affliction. Kita nyo? Sa 1 Thessalonians 3:3. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, ang dami palang mga salita ng Diyos na talaga akma sa nangyayari sa buhay ng tao. That no man should be moved by this affliction. For yourselves know that we are appointed thereunto. Ibig sabihin, ikaw tayo, may appointed din tayo sa ganito na mga pagsubok. May mangyayari mga mas mabibigat pang problema ang pagdadaanan mo. Kayo, sa totoo lang, ang problema nyo lang, pera. Basic. Trabaho, basic. Very basic. Lahat ng mga tao may problema sa pera. Yung mga milyonaryo nga may problema pa rin sa pera. It's basic. Pero pag nangyari sa pamilya mo, may mga sakit, kung ano-ano mga sakit, may mga cancer, mas mahirap. Yes. Basic. Kaya mapalad pa rin tayo. Don't count, mga kapatid, your affliction. Count what is God given to you na mga blessing. How God bless you. Kita mo si Richard, nakakapag pa na yung anak niya, magaganda yung birthday. Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, napakapalad natin. Malalakas pa tayo, nakasuot pa tayo ng puting damit. Malilinis, naka-necktie. Mayayaman. Ito na lang. Sakyan na lang. Bakit, mga kapatid? Sapagkat wag nating hayaan. Kaya nga, alam na natin yan, it is appointed already sa atin. Sa buhay natin, mangyayari to. Hindi lang natin alam kung kailan. Kaya ako sana, Panginoon, yung mga pinagdaanan ko, susunod naman ito, blessing naman. Amen. Makita naman natin, makauwi rin ako. Uwi tayo, Pastor. Yan, panalangin. Kala nyo kasi madali ang buhay eh. Pero balikan nyo yung mga buhay nyo nung nakalipas tsaka ngayon. Nasaan kayo? Mas maganda yung katayo nyo, di ba? Na nagpatuloy kayo sa Panginoon. Tignan nyo yung mga taong lumayo dito. Ikumpara nyo yung buhay nyo, mga kapatid, sa mga taong lumayo at lumabas sa simbahang ito. Amen. Amen. May ikaw na. Diba?
Uy. Kaya alam nyo mga kapatid, mas maganda yung ama nyo, mas stricto. Actually, yung stricto ko sa inyo, hindi pa gaano. Ano? Eh samantalang sa trabaho, pag sinabi kong gawin mo to, gagawin ng mga tao eh. Oh. Kaya nga ang nais natin mga kapatid, ano, pinagdadaanan natin sa buhay natin, maging matatag at ano tayo. We endure affliction by keeping heavenly goal. Ibig sabihin yung ating pag-iisip mga kapatid, ano, mas maganda pa rin ang kahinat na natin. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Paano, dumating ang panahon dyan, may kumatok ng mga mutawa, baka ba na huli? Wala na, nawala na lipad na yung mga pagka-Kristiyano natin. Lahat nagkaroon na ng takot. Pero mismo may pangako ang Diyos. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. O, kita nyo yung sabi ng Panginoon. Huwag natin i-deny ang Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay natin. Yes. Kaya nga, we endure affliction by keeping heavenly goal. Ibig sabihin, yung pag-iisip natin, merong magandang reward. Kaya nga merong crown of life eh. Oh. Ano sabi sa crown of life? Revelations 2:10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you in prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto the death, and I will give thee a crown of life. Kaya nga meron tayong crown of life. Kaya yung mga taong namatay nung araw na naging faithful, ngayon may mga crown of life na sila, patay na. Pero sa kalangitan mga kapatid, sila naman ang ano, and this will be everlasting and everlasting, eternal. Walang tigil mga kapatid na sila ano. Kaya ako darating ang panahon, makikita natin, pag tayo nasa doon na sa kalangitan, makikita mo sina Moises, sina Joshua, sina Elijah, sina Elisha, sina Daniel, sina Peter, sina Paul, yung mga naging faithful. Oh. Yung 24 elders, mga nandun, yung mga disipulo ni Kristo, makikita natin lahat yan mga kapatid. Ito pala yung mga naging faithful. Di ba nag-aral tayo yung paano namatay yung mga disipulo? Pinagpupugutan ng ulo, yung iba pinapakuluan ng samantika. Yung iba pabaliktad na inaano, yung iba sinusunog. Oh. Paano ba natin ang itong Biblia mga kapatid? Yung pinaka-author na nag-translate nito sa English, alam niyo kung sino? Sinunog. Ba't hindi nyo bibigyan ng kahalagaan yung binabasa nyo? Yung nag-translate nito sa English mga kapatid, sinunog, itinali, at sinindihan ng buhay. Minsan nagigising tayo sa katotohanan, di ba? Nakala natin yung binabasa natin, ganyan lang yan. Pero hindi nyo alam mga kapatid, yung nag-translate ito, para ma-translate ito sa tamang kaanuhan ng English. Sapagkat ang pinagmulan nito, Greek, Hebrews, Aramaic, walang Latin, wala ring Arab. Kaya na-translate ng English. Pero yung gumawa nito mga kapatid, sinunog ng buhay. Si Tyndale. Di ba? Yung laging nakikita nyo sa Facebook kung paano siya kung paano siya sinunog ng buhay. Anong tawag sa kanya? Heretic. Kaya hindi madali. Pero ang sabi ng Panginoon, there is always a crown of life. Kaya nga sabi yan, only Christians can face trials and trouble this way. Yung mga tamang Kristiyano, Kaya tayo, pupunta lang dito nga, Biyernes eh. Anong sabi ng 2 Corinthians 12:9-10? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Si Paul ang nagsabi niyan mga kapatid, sapagkat napakadami niyang pinaghirapan bago ito nakarating sa atin yung tamang pananampalataya. Yan ang mga naranasan niya mga kapatid. I take pleasure, ibig sabihin parang naging pleasure na sa kanya na siya pinapahirapan. Pag ikaw pinapahirapan, bubunutin yung mga kuko mo, isa-isa dyan, magagala ka ba? Ngayong umaga na to, Nakikiliti ka. bubunutin ang isang kuko mo. Bukas ulit yung isa hanggang sa maubos yung 20 kuko mo dyan. Sa 20 days. Ganyan na nangyayari. Nag-suffering. Magagala ka ba?
Pero ano sabi ni Paul? Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. Umawit pa. For when I am weak, then I am strong. Umawit pa siya. Hindi ka pakapakainin ng 10 days. Kasama na dyan lahat na. Kaya nga pinag-aralan mo yung buhay ng mga nakalipas na mga Kristiyano, hindi ito naging madali. Pagkatapos marami nangangako ngayon, pagpapalain ka ng Diyos, payayamanin ka ng Diyos, paanuhin ka ng Diyos. Mga prosperity gospel, mga kapatid. Hindi nila tinuturo yung mga ganitong pagtuturo. Tama. Baka ma-open yung mga tao at hindi na magbalikan, wala na silang tithes. Pero tayo kaya nga nasabihin, only Christian can face trials and trouble this way. Pero tayo meron kagalakan. Ako kumisang Panginoon, nagagalak na rin ako na ganito, sanay na rin ako. Pero sabi ko, Panginoon, huwag mo nang pagtagalin. At least within this week sana lumabas na, Panginoon. Amen. Amen. Siguro iba na yung pananaw ko sa buhay, magiging iba na yung pananaw ko. Hindi na rin naman ako gagastos, lahat nabili ko na. Meron na akong speaker. Wala na akong bibilin na Ipon na naman ako para pagdating sa retirement. Paghahanda na ginagawa ng Panginoon. Pero kung lumampas pa ako ng 65, andito pa rin ako. Salamat, sapagkat ang kinukuha na matatanda raw eh. Sabi ni Moises, karamihan, less than 25 years ang experience, hindi nila pwede mga bata. Ayaw nila ng palakasan system. God willing, makapagsimula na tayo. Nalulungkot pa rin ako sapagkat parang mamimiss ko rin na ako, nananalangin, mamimiss ko rin na nagbabasa ng salita ng Diyos. Actually, gusto ko na talaga mag full time. Kaya nga ihanda na natin yung gawain sa Pilipinas. May dumating ang panahon, makapag-preach ako, salamat. At nabuo natin. Naging kaparte kayo at yung pagpapala ng Diyos ay mapupunta rin sa inyo mga kapatid. It's very simple, but very basic mga kapatid, ano? Na yung buhay natin ay maging maayos, ano? So salamat mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Amen. Salamat Panginoon sa sandaling ito. At tunay nga Panginoon na mga Kristiyano lamang Panginoon ang daraan sa mga pagsubok na bagamat kami nasa kabutihan Panginoon, nasa katwiran Panginoon, ay daranas kami Panginoon ng mga ganitong kapighatian sa aming buhay. Ngunit Panginoon, Ikaw ay nasa amin. Pinupurit din sa salamatan ka namin sa umagang ito. Pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin, patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.